Una sa lahat, lalaking grade 10 student na naksak sa labas ng eskwelahan sa Caloocan City. Isa ang patay. Ang punot dulo raw ng away, electric fan. Ang buong detalye kung din nabalitang yan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Papalapit na bagyong Pepito, lumakas at sigurado magpapaulan ngayong weekend. Mga lugar na daraanan ng bagyo, puspusan ang paghahanda. May mga nagpapanik buying. Sa pool sa CCTV, dalawang binatilyo ni Ratrat habang nasa loob ng kotse. Mary Jane Veloso na higit isang dekada nang nakakulong sa Indonesia, posible raw ilipat sa Pilipinas. Pero hindi pa rin palalayain. 13th month pay ng isang guro at perang pang-Christmas party, ninakaw sa eskwelahan. At alamin ang 12 scam na uso ngayong Pasko. Sa Frontline News Abroad, may lalaking nagpanggap na oso at nanira ng mga mamahaling sasakyan para lang mang-scam sa insurance. Beanieverse concert ng Nation's girl group na Beanie ni-reschedule. At ang nakaka-happy na first solo album ni BTS Jin. Kasalukuyang nasa dagat ng Guian, Eastern Samar ang mata ng bagyong Pepito. Pinangamba nito maging super typhoon bago mag-landfall. Ayon sa Pag-asa, hindi hamak na mas malaki ang bagyong Pepito kaysa sa sinundan nitong bagyong Ophel. Malapit na sa kalupaan ng Eastern Visayas at Mindanao ang makapal na ulap ng Pepito. Nakikita itong magla-landfall sa Catanduanes sa linggo ng madaling araw. Magpapaulan din yan sa Central Luzon ngayong weekend. Kasalukuyang nasa signal number 2 pa rin ang ilang bahagi ng Samar. Posible pa yang umabot ng signal number 4. Abangan mamaya ang mga paghahanda ng mga lugar na daraanan ng bagyong Pepito. Nagkarambulan sa labas ng isang eskwelahan sa Caloocan City. Nauwian sa pananaksak ng isang grade 10 student. Isa ang patay habang 3 ang sugatan. Ang punot dulo raw ng gulo, away sa electric fan. At live mula sa Caloocan City, nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, ano nangyari dyan? Saksakan ang rambulan ng mga estudyante dahil nga sa away sa electric fan. Nagkainitan ng isang estudyante at isang lalaking nakapulang t-shirt nang magharap sa kalye na yan sa Caloocan. Maya-maya biglang nagsuntukan ang dalawa. Nakigulo pa ang ibang estudyante. Nagpulasa ng mga sangkot nang awatin sila ng mga otoridad. Ang isang estudyante na umangkas sa motor, kitang may dugo pa sa likod. Ang isa pang estudyante, duguan at nakabulagta sa kalsada. Nasaksak siya sa dibdib. Isinugod ang biktima sa ospital pero namatay rin. 3 naman ang sugatan. Base sa investigasyon, nagsimula ang gulo na magtalo ang mga magkaklase dahil sa electric fan. Hanggang sa nag-abangan sila sa labas at nagkapisikalan. Naaresto ang nanaksak na grade 10 student. Tumanggi siyang magsalita. Pero sabi niya sa mga otoridad, self-defense ang ginawa niya. Ang paliwanag niya kung bakit may dala siyang kutsilyo. Ang sabi niya kasi protection daw po. Kasi parang may mga nambubuling asahan siya. Kasi po parang ang banggit nila, transfer po kasi siya doon sa school. Siguro parang wala naman siyang ganun. Pero tahimik na bata according sa magulang. Nasa kustodiya pa rin ngayon ng mga pulis ang suspect at nakatakdang ilipat sa CSWD. Okmean ayon sa pulisya, posible ngang magkaroon ng pananagutan ng pamunuan ng eskwelahan dahil nakalusot ang estudyanteng may dala ng patalim. Bokmean. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Niratrat naman habang nasa kotse ang magpinsang menor de edad sa Maguindanao del Sur. Ang aktual na video ng pamamaril nasa pulpa sa CCTV. Nasa frontline na balitang yan si Bril Montalvo.
Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa highway ng Barangay Labu-Labu Mother sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur kahapon. Walang habas na pinagbabaril ng dalawang lalaki ang itim na kotse. Sa kadali-daling sumibat ang dalawa. Pagkatapos niyan, dalawang dugo ang minor de edad ang tumambad sa loob ng pinagbabaril na kotse. Dinala pa sila sa ospital pero dead on arrival na. Magpinsan ang mga biktimang sina Johari Mosquin, 15 anyos at Hamod Mosquin, 14 anyos. Ligtas ang kanilang driver matapos makatakas bago pa ratratin ang kotse. Hindi bababa sa 40 basyon ng bala ng baril ang na-recover sa crime scene. Hindi pa malinaw kung saan galing ang mga biktima at kung anong motibo sa pamamaslang. Sinusubukan na ng News 5 na kuhanan ng panik ang pamilya ng mga nasawi. Pero sa backtracking ng mga pulis, binuntutan ng mga gunman ang kotse ng mga biktima mula sa bayan ng Isulan sa Sultan, Kudarat. Lumalabas din na sumakay ng puting SUV ang hindi bababa sa 4 na gunman. Patuloy ang pagtugis sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Kakambal ng holiday ang katakot-takot na traffic. Good news naman sa mga commuter ang bagong mall hours at ang bubuksang extension ng LRT1. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Habang papalapit ang Pasko, mas tumatraffic sa Metro Manila lalo na sa EDSA. Sabayan pa ng mga nagsha-shopping sa 29 na mall sa EDSA pa lang. Kaya ang solusyon, i-adjust ang mall hours. Simula nga sa Lunes, 11 a.m. na ang opening habang 11 p.m. naman ang closing ng malls sa Metro Manila. Sa Pasay, dinarayo ang SM Mall of Asia, Double Dragon at Ayala by the Bay. In demand din ang mga murang panregalo na mabibili sa Baclaran. Kaya naman, traffic pa more. Pero eto ang good news. Simula bukas, bubuksan ang LRT Line 1 extension. Madaragdagan na ng 5 estasyon mula Baclaran hanggang Parañaque. Yan ang Redemptorist, Mia Road, PTEX, Ninoy Aquino Avenue at Dr. Santos stations. Laking ginhawa nito sa mga commuter. Bukod kasi sa naka-aircon ng mga bagon, in just 4 minutes, makakapunta ka na from one station to another. Instant iwas traffic. Kanina nga, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang sumakay. Inaasahang 80,000 pasahero kada araw ang dagdag na maseserbisyohan ng LRT1. Nagbabalita mula sa Frontline. Ria Fernandez, News 5. Hindi pa man nakakabaon mula sa bagyong Ophel, naghahanda na ang mga residente sa ilang probinsyang daraanan ng bagyong Pepito. At live mula sa Santa Ana, Cagayan, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, paano naghahanda ang mga residente dyan? Nilulubos na ng mga residente rito sa Santa Ana, Cagayan ang maaliwalas na panahon para mag-ayos-ayos ng kanilang mga bahay. At kahit na inaasahan nila na mas tatamaan ng bagyong Pepitong Bicol Region, ay naka-alerto pa rin sila. Katunayan, walang kapaguran ng lokal na pamahalaan sa pagpapaalala sa mga residente na humandang lumikas kung sakaling mag-abiso ulit ang otoridad. Bit-bit ang kani-kanilang mga gamit. Tinawid ng mga residente sa Santa Ana, Cagayan ang sakahang binaha kasunod ng bagyong Ophel. Kinailangan nilang lumikas dahil sa banta ng isa pang delubyo, ang bagyong Pepito. Wala silang ibang madaanan dahil nasira ng bagyo ang bahagi ng kalsadang nag-uugnay sa tulay sa kabilang bayan. Buo ang San Jose Bridge na nag-uugnay sa mga bayan ng Santa Ana at Gonzaga. Pero sa magkabilang dulo, gumuho ang mga approach o yung mga rampa ng tulay. Kaya narito ang mga heavy equipment para magtambak ng lupa. Yung mga tao naman nagmamasid at nag-aabang kung anong oras matatapos ang construction. Yung iba namang kailangang tumawid na, walang choice kundi lumusong sa ilog. Isa sa mga naabutan naming tumatawid, si Aling Concepcion. Nakayapak pa siya. Risky siya, kaya lang kung naman, kayang-kaya naman. Ano siya, parang ilog na sapa, hindi mo maintindihan. Sisikapin naman ng DPWH na mapaayos agad ang nasirang tulay. Sa Sitio Lasam sa Barangay Dungeg, mukhang aabutin pa ng ilang araw ang ilang residente bago maitayong muli ang mga bahay. Gaya na lang ng tahanan ni Tatay Nestor Calaro.
Nakaiga kami na sir, magising kami. Matakot kami. Hindi naman daw siya makalikas dahil walang magbabantay sa mga alaga niyang hayop. Dahil sa banta ng bagyong Pepito sa Visayas at Luzon, puspusan ang paghahanda ng mga residente sa mga probinsya. Sa Tacloban City, nagpa-panic buying ang mga residente. Dinagsa ang mga grocery store. Natuto na raw kasi sila sa mga nagdaang bagyo. Noong Yolanda, hindi kami nakahanda kasi biglaan lang. Sa ilang lugar sa Camarines Sur, gaya sa bayan ng Buhi, sa pilitang pinalilikas ang mga residenteng malapit sa lawa. Pagdating sa bayan, isinakay sila sa mga truck at jeep para ihatid sa evacuation centers. Ganyan din ang sitwasyon sa bayan ng Lagonoy na madalas bahain at magka-landslide. Mandatory rin ang pagpapalikas sa bayan ng Nabwa. Tumigil naman sa pagpalaot ang mga mangingisda. Nagbayanihan pa sila para mailipat sa mataas na lugar ang mga bangka. Habang ang ilang residente naglagay ng pampabigat sa kanilang mga bubong para hindi liparin. Sa Virac, Catanduanes, dinumog ng mga residente ang hardware store na ito na namimigay ng mga plywood at ibang materyales sa pagkumpuni ng bahay. Kinailangan namang tawirin ng mga residente ang ilog sa Pio Duran Albay para makalikas dahil sa banta ng lahar flow, baha at storm surge o daluyong. At para naman makatawid na ng maayos ang mga nasa Santa Ana at Gonzaga, heto sa likod ko, magdamagan ang construction dito sa San Jose Bridge. Nagtatambak na lupa ang mga tauhan ng DPWH para mapunan na yung agwat o yung mga agwat na iniwan ng mga rampang tinangay ng baha. At habang nangyayari yan at habang hindi pa tapos ang naturang construction, tiis-tiis muna ang mga tao sa paghahanap ng ibang malulusutan. At sa pagkakataong ito, isa lang ang kanilang malulusutan. Matapos ang 14 na taong pagkakakulong sa Indonesia, posibleng pauwiin na sa Pilipinas ang Pinay na si Mary Jane Veloso. Pero hindi para palayain kundi para ikulong din. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Base sa inanunsyo ng Coordinating Ministry ng Legal at Human Rights sa Jakarta, pinag-aaralan ng gobyerno ng Indonesia kung maaaring ilipat ng kulungan dito sa Pilipinas si Mary Jane Veloso. May dalawang paraan daw silang tinitignan. Yan ay sa pamamagitan ng bilateral negotiations o di kaya ay pagbuo ng opisyal ng Indonesian policy sa paglilipat ng foreign prisoners. Oras na mailipat ang bilanggo sa kanyang bansa, hahayaan na ng Indonesia ang Pilipinas na magdesisyon kung bibigyan siya ng clemency. Inanunsyo yan ng Indonesia matapos ang official visit ng ating ambassador doon. 2010 nang arestuhin si Veloso sa airport ng Indonesia matapos makuhanan ng iligal na droga sa kanyang bagahe. Taong 2014 nang siya ay mapasama sa death row. 2015 nabigyan ng temporary reprieve si Veloso kaya na-delay ang execution niya. Ayon naman sa kampo ni Veloso, hindi ito agad-agad mangyayari dahil daraan pa ito sa negosasyon ng dalawang bansa. Pero nagbukas daw ito ng bagong oportunidad. Maaaring yun ang magiging hudyat na, o sige, babaan na lang natin, kaya patawarin na lang natin, na pagpalagay na natin na na-serve na niya ang kanyang sentence. Pero para sa pamilya Veloso na matagal nang nananawagan ng clemency sa Indonesian government, palayain na lang ng tuluyan si Mary Jane. Dapat palayain na nila dahil nakulong na yung talagang may-ari. Umamin na po na talagang si Mary biktima lang. Ba't nilipat dito para ikulong pa? Wala pang kumpirmasyon ng Department of Foreign Affairs tungkol dito. Tumanggi ring magkomento ang embahada sa Indonesia. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. The Best Dramatic Actor. Ganyan po tinawag ni VP Sara Duterte ang performance ng kanyang amang si dating Pangulong Duterte sa Quadcom hearing. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Ang panggigigil ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa House Quad Committee hearing at ang mga pangaamba niya kasunod ng mga dramang yan sa Kamara, sabi ni Vice President Sara Duterte, pang-Best Actor ang kanyang ama.
I said best dramatic actor. Sabi niya, you have to rate me from 1 to 10. Sabi ko, you're a 12. Kung bakit niya yan nasabing? Kayo na lang yung umintindi. Nakikita niyo naman sa ginagawa niya eh. So, nakikitang-kita. Ipinaliwanag din ni VP Sara kung bakit bigla siyang sumulpot sa Quadcom at kinausap si Digong noong Miyerkules. Hindi raw kasi nakikinig ang kanyang ama at hindi kumakain sa gitna ng pagdinig kaya pinagsabihan niya. Noong pumunta si VP Sara sa pagdinig, personal na rin siyang inabutan ng imbitasyon ng House Good Government Committee para dumalo sa susunod na pagdinig sa November 20. Yan ay para ipaliwanag ang mahigit 612 million pesos na confidential funds na ginastos ng OVP at DepEd. Pero ngayon pa lang tinabla na ng bise ang imbitasyon. Hindi raw siya pupunta. Magpapadala na lang daw siya ng sulat. Hindi naman daw kasi siya tinanong noong unang beses na nagpunta siya sa pagdinig. Nakaupo lang ako doon. Nasasayang yung oras ko kaya nagpaalam ako kung pwede akong umalis. Sagot naman ng chairman ng komite na si Congressman Joel Chua, hindi tinanong ng ilang kongresista si VP Sara dahil matatandaang nagmatigas siya noong manumpa na magsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang. Dapat lahat ng mga tatanungin ay magtitake ng oath. Wala rin namang magiging saysay kung ano yung sasabihin niya kung di naman siya magtitake ng oath. Inimbitahan din daw si VP Sara noong ikalawang pagdinig pero dinedma niya ito. Nagpadala lang siya ng mga sulat na hindi na siya dadalo sa mga susunod na pagdinig. Ayon sa mga kongresista, malinaw na wala nang balak magpaliwanag si VP Sara tungkol sa paggasta niya sa pera ng taong bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kung may 12 Days of Christmas sa kanta, meron din daw 12 Scams of Christmas. Ang mga dapat iwasan para hindi mabudol ngayong Pasko. Alamin sa Frontline Report ni Camille Samonte. Countdown tayo ng 12 Christmas scam. Number 12, Too Good to Be True pop-up ads. Ito yung para mga kabuteng lumalabas sa gitna ng video. Halimbawa, nanalo ka raw, pero ang catch, bago mo makuha ang premyo, dapat ka munang magbayad. Nako, huwag maniwala. Number 11, Policy Violation Scam. Sisingilin ka kasi palalabasing may nilabag ka kung anuman kahit wala naman. Number 10, Appeal to Pity Scam o yung mga paawa effect para manghuthot. Number 9, Travel Scam, yung akala mong good deal o hot deals pero scam pala. Number 8, Job Posting Scam. Hired ka na raw kahit hindi ka nag-apply, scam po yan. At number 7, Love Scam. Huwag marupok, isip-isip din. Minsan na nga lang kiligin, sa scammer pa. Yan ang top 12 to 7 Christmas scam. Ang 6 pang mas matitinding scam na posibleng hindi mo alam, abangan. Susunod, 13th-month pay ng isang guro ninakaw sa loob mismo ng paaralan. Lalaki sa Amerika nagpanggap na oso para mang-scam. At fans ng BINI at 21 excited sa weekend concerts pero may pagbabago sa BINIverse. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Naglahong parang bula ang 13th month pay ng isang guro sa Bulacan matapos manakawan sa loob mismo ng eskwelahan. Pinatos ng kawatan pati ang perang panggastos dapat sa Christmas party. Nasa Frontline na balitang yan, Gary De Leon. Masdan ng lalaking yan na naglilibot sa loob ng Bunlo Elementary School sa Bocaue, Bulacan. Ayon sa mga otoridad, nagtanong-tanong ang lalaki sa mga estudyante kung may mga guro pa sa mga silid-aralan. Yung pala, sasalisi siya habang abalaan lahat sa school parade. Tinangay niya ang 120,000 pesos cash ng gurong si Janina Ortega. Pinagsamang 13-month pay pa naman yan at perang pang-Christmas party ng mga estudyante. Pati ang pampagamot sana ni Ortega nawala ng ganun-ganun lang. Ang inisip ko yung mga bata ko, nawala yung pera nila. Ako po ay isang stroke patient.
takot ko. Sa isang iglap na wala. Sa tulong ng CCTV, naamuka ng sospek. Lumalabas na notorious pala siyang nagnanakaw sa mga paaralan sa lungsod. Noong Agosto nga, nasa pulang sospek na tumangay ng laptop sa Santa Maria Central School. October 29, nagnakaw din siya ng cellphone at laptop sa isang guro sa Patlag Elementary School. Patuloy ang backtracking ng mga pulis at nakipag-ugnayan na rin sila sa mga barangay para matukoy ang pagkakakilanlan ng sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sinagip ng NBI ang higit 20 biktima ng pambubugaw sa Tondo, Maynila. Inaalok daw sila sa mga Chinese na sangkot umano sa Pogo. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Pinasok ng mga ahente ng NBI-NCR ang isang kwarto sa isang private resort sa Tondo, Manila. Kasunod yan ang natanggap nilang sumbong tungkol sa umano'y pambubugaw sa ilang babae sa lugar. Nadatnan ng mga otoridad ang 23 biktima, 6 sa kanila mga minor de edad. Inaresto naman ang 3 sospek. Sa investigasyon ng NBI, iniaalok umano ang mga biktima sa mga dayuhang Chinese sa halagang 10,000 hanggang 15,000 pesos bawat isa. Posible raw na sangkot sa Pogo ang ilan sa mga parokyano. Ayon sa isang biktima, nakilala nilang isa sa mga sospek na si alias Tim sa social media, kung saan inalok umano sila ng racket. Ang sabi raw sa kanila ay magpa-party lang sila sa isang resort. Sabi kasi nila noon, pupunta muna ng resort and then pagtapos noon, imimit namin yung mga magiging guest namin. Nagbigay din kasi sila ng halaga ng pera, kaya siguro yung karamihan sa amin nahikayat din. Paliwanag naman ng sospek, may nagutos lang din po kasi. Pina-organize lang din po sa akin, pinakuha lang din po ako ng mga babae. Sinampahan ng mga sospek ng kasong paglabag sa Expanded Trafficking in Persons Act at Anti-Sexual Abuse or Exploitation of Children. Sumasailalim na sa psychological intervention ng DSWD ang mga nasagip. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Sabay na inaabangan ang concert this weekend ng ating nation's girl group na BINI at legendary K-pop girl group na 21. At speaking of BINI, na-reschedule ang kanilang Sunday concert dahil sa bagyong Pepito. Narito ang report ni MJ Marfori. Oh, shucks! Isang tulog na lang! It's Grand BINIverse Day na! Ready na rin ang nation's girl group na BINI sa mga pasabog nilang performance bukas sa The Big Dome. Excited ng pumantropiko ang fans nilang Blooms. Si Ace, hindi na nga makatulog sa sobrang excited. Ngayon lang talaga ako naging stan ng isang girl group dito sa Pilipinas. Grabe, halo-halo yung emotion, para ako nasa roller coaster na naiiyak na sobrang saya. Hindi raw kompleto ang 360 concert experience kung walang mga merch. Umabot na nga ng halos 50,000 pesos ang nagagastos niya sa mga BINI merchandise na meron siya. Hindi pa ako nakakabili ng light stick nila na which is essential para sa concert. Ayun yun yung plano kong bilhin. At syempre, hindi pwedeng hindi aaura. Kaya pinagpaguran din ni Ace ang OOTD niya na siya rin mismo ang nagdisenyo. Magkakaroon din ako ng mga recycled na outfit. Since yun din yung isa sa advocacy ng BINI, yung pag-recycle ng mga gamit. Bukas na ang first night ng Grand BINIverse. Samantala, inanunsyo ng kanilang management ngayong gabi na na-move sa Martes ang concert sana nila sa Linggo dahil sa bagyong Pipito. Speaking of BINI, may inilabas silang cover nila ng Christmas song na Joy to the World. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. Isa pang inaabangang concert sa bansa ngayong weekend. Ang Welcome Back Asia Tour ng K-pop legendary girl group na 21. Dumating na kanina dito ang members itong sina CL, Bomb, Minzy at Dara. Mainit silang sinalubong sa naiya ng fans nilang Black Jacks.
Napapost naman agad si Dara sa IG ng pictures nila, habang ang leader nilang si CL, workout session shinare sa IG story. Sa MOA Arena gaganapin bukas at sa Linggo ang welcome back concert ng 21. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. May mga maiinit pa akong chika mamaya, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, pag-atake ng oso sa mga mamahaling sasakyan sa Amerika, modus ng scammer. Alamin para makaiwas sa mga mas matitinding scam na talamak kayong magpapasko, lalo na sa mga mahilig mag-online shopping. At PTSG na sa dog lover sa bago niyang music video. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagpanggap na oso ang isang lalaki sa Amerika at sinisira ang mga mamahaling sasakyan. Modus daw yan para makapag-scam sa mga insurance company. Narito ang Frontline News Abroad. Nakaparada ang kotseng yan sa labas ng bahay sa Los Angeles, California sa Amerika. Nang biglang matalinong binuksan at pinasok yan ng isang oso. Lumipat pa nga ito sa backseat. Ang eksenang yan, hindi lang unang beses nangyari. Naulit ito sa dalawa pang kotse sa magkakahiwalay na bahay sa iisang street. Pare-pareha sila ng ending. May gasgas at gamot ang sasakyan. Pero tila may kakaiba sa osong ito dahil ang punterya niya, mga mamahalin o luxury cars. Kaya naman iniimbestigahan ito ng mga insurance company. Ipinapanood sa isang biologist ang mga footage ng umaataking oso. Dito nabistong pauso lang pala yan. Tao pala yan na nakakostyum ng oso. Lumalabas na ito ang scam ng mga may-ari ng sasakyan para makakuha ng insurance. Mahigit $140,000 o mahigit 8 million pesos ang nabudol. Naaresto ang 4 na residenteng may pakana ng bear attack modus. Kinasuhan sila ng insurance fraud at conspiracy. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nahuli sa Peru ang isang Koreano na nagtangka magpuslit ng higit 4 tarantula at centipedes. Nahuli siya ng isang security staff sa airport nang mapansing tila namamaga ang kanyang tiyan. Nakasilid ang mga hayop sa mga ziplock bags at nakatago sa suot niyang girdle. Illegal daw na hinuli ang mga ito na planong ibenta sana sa mga kolektor. Nasa kustudiyan na ng mga otoridad ang mga tarantula at centipede at siguro pati yung suspect. Umuulan ngayon ng kagandahan sa K-pop. Si Lisa ng Blackpink, hot rockstar ang peg sa bago niyang magazine cover. Siya lang naman ang bida sa global cover ng Billboard magazine. Rockstar like a boss ang atake ng Blackpink members sa photos. Si Lisa ang first ever global cover star ng Billboard. Iba ka, Lisa. Ito ang isa pang Diyosa, si Irene ng Red Velvet. Patikim niya ang mga litratong yan sa kanyang solo debut and mini album na Like a Flower. Sa November 26 ilalabas ang album. May 8 kanta yan na ma-enjoy ng mga Revel Love. Eto pa ang isang Diyosa. Palaban ang tampisawok ng pambato natin sa Miss Universe 2024 na si Chelsea Manalo. Panoorin natin ang kanyang prelim performance sa report ni MJ Marfori. Chelsea Manalo is every inch a queen sa kanyang pag-aura sa preliminary competition ng 73rd Miss Universe pageant. Pasabog ang kanyang national costume na may temang Hiraya Manawari, created by Bulakenyo designer Manny Halasat. Ayon kay Manny, sinasalamin nito ang malalim na historical connection ng Pilipinas at Mexico. Ang headpiece ni Chelsea ay ang galleon ship na nagbukas ng kalakalan at nagdala rin ng Kristyanismo sa bansa.
Tampok din ang imahe ng Our Lady of Antipolo na nagmula sa Mexico. Binibigyang pugay din sa costume ni Chelsea ang relihiyong Islam with the inclusion ng inaul fabric mula sa Sultan Kudarat at tungkaling ornaments mula sa Mindanao. Siyempre, being the Bulakeños that they are, bahagi rin ng kostumang puni ng Bulacan. Binigyang pugay ni Chelsea ang Philippine Sea sa kanyang dreamy blue ball manihalasan gown. Pilipinas! Bumida naman ang tampisaw walk ni Chelsea sa kanyang two-piece blue bikini sa swimsuit portion ng prelims. Si Chelsea ang unang Filipino Black American na representative ng Pilipinas sa Miss Universe. Sakaling manalo siya, ito na ang ikalimang korona ng Pilipinas. Sa linggo na mapapanood ang Miss Universe sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Diyan lang kayo mga kapatid dahil hindi pa tapos ang ating chikahan. Abangan ang News 5 exclusive interview sa mga bida ng bagong Christmas movie ng Machong Santa Claus. At bagong kanta ni BTS Jin na Running Wild, trending agad. Tuloy-tuloy balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Attention Armies! Pang-end of the world sa ganda ang bagong music video ng kuya ng BTS na si Jin. Yan ang kantang Running Wild. Happy vibes ang music beat pero may malalim itong meaning. Sa video, tumama sa mundo ang isang meteor kaya nagtakbuhan ang mga tao. Pero kalmado lang si Jin at ang kanyang aso. Masaya pa siyang nagstay sa tabi ng kanyang pet dog kahit it's the end of the world na. Nag-flashback din sa kanya ang happy memories nila. Pinapahiwatig ng kanta na ang true happiness ay ang mga masasayang alaala at pinagsamahan natin kasama ang ating mga mahal. Title ng track ang Running Wild na debut o sa debut album ni Jin na Happy. Christmas movie na may bakbakan at comedy ba ang bet nyo? Ganyan ang first ever collab film ni na Dwayne Johnson at Chris Evans. Exclusive din silang nakachikahan ng News 5. Nasa frontline na balitang yan si MJ Marfori. So excited about. Paparating na si Santa Claus sa latest American film na Red One, pero si Santa naging macho na at kinidnap pa rin siya. Someone took Nick. We're gonna find him. Dahil dyan, makikipag-team ang bida ng head of security ng North Pole, played by Dwayne "The Rock" Johnson, sa infamous bounty hunter na role ni Chris Evans. Are you saying Santa Claus has been kidnapped? What the hell? Ang misyon, hanapin si Santa Claus. Pero hindi ito magiging madali dahil sa mga pagdadaanan nilang pagsubok. Bukod sa action scenes, palong-palo rin ang animation effect. Speaking of Red One, eksklusibong nakapanayam ng News 5 ang bida nitong sina Chris at Dwayne, aka The Rock. Ito ang masasabi nila sa kanilang collab movie. It was so fun. Awesome. It's exactly what you would want it to be. Everyone is amazing and awesome, and you have just such a good time. And Pero teka, real-life Santa rin pala talaga si The Rock. Chinika kasi ni Chris sa atin na mahilig mamigay ng pera si Dwayne sa mga nagtatrabaho para sa kanya. 6 figures every week and just really giving back to the people who work so hard on these movies. So it's just, it didn't just, it felt like a Christmas movie in every way it possibly could.
Simula kanina, showing na ang Red One dito sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jenny Alipon. Have a safe weekend, mga kapatid. Ingatan ng inyong mga pinaghirapang Christmas bonus. Naglipa na kasi ang mga scam ngayong magpapasko. Para hindi ka mabudol, importanteng alam mo kung ano ang mga modus, lalo na sa mga mahilig mag-online shopping dyan. Alamin yan sa Frontline Report ni Camille Samonte. Down to top 6 Christmas scam, mga scam sa online shopping. Add to cart pa more, pero hindi mo alam, peke pala ang online shop. Mamumuti lang ang mata mo kahihintay sa order na di darating. Number 5, fake relative scam. Magpapanggap na kaanak mo at loadan mo raw siya. Naku, ingat po, scammer yan. Number 4, tech support scam. Nagpakilalang tech support at aayusin daw ang computer mo kahit walang sira. Ekis. Number 3, fake shipping scam. Kung may matatanggap kang text o email na may parating kang parcel pero may problema raw at kailangan mong magbayad para maayos. Malamang scam yan. Number 2, proliferation of phishing emails and SMS. Ito ang mga talamak na text scam na kapag pinindot mo ang kahina-hinalang link, pwedeng makuha ang personal info mo. At ang top 1 scam ngayong magpapasko, ang fake online charity scam. Mga nagpapanggap na charity pero ibubulsa naman talaga ang donasyon mo. Ngayong Pasko maging mapanuri, mag-ingat sa mga scam para lahat maging merry. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Oh, cute yung Red One, ha? Yes. Is it for Netflix or Movie houses? talaga. Si Dwayne Johnson pala, pwede tumakbong senador sa atin, no? Bakit? The Rock. Si Bato de la Rosa. The Rock. Oo. Tapos pareho silang... Teka, ako kasi sir, hindi ako masyadong ano dun sa Tampesa Walk eh. Gusto ko makita yung Johnny Walk. Sir, May naman, ganun ba? pageant. Beauty queen yung kasama natin, ha? Paano ba ang walk ni Johnny? Patingin nga. Totoo ba to? Oo. Overtime na May time Hindi tayo. tayo overtime. Undertime tayo. Sige ganun nga. ba? Saan ba tayo? Yan. Camera. Sige nga. Saan ba tayo? Ayan. Yan. Gusto niya na angulo. Saan ka nawala siya? Di ba? Ako, may ganun ba? Di ba? Very good. Nice naman. Actually, yun ang Team Pasaw. Team Pasaw. I'm sorry, mga kapatid. Ikaw, abusado ka na, ha? Buti, Biyernes na. Mga kapatid, 40 days na lang at Pasko na. Yan pong 45 minuto pag-iwan sa lagang headlines. Balitaan, diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Edwin Gao. Hanggang sa Lunes, mga kapatid. Magandang gabi.